Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Congresswoman Franz Castro nang hindi sagutin ng bise ang mga tanong tungkol sa kanyang confidential fund sa budget hearing ng Kamara sa pondo ng Office of the Vice President. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. We in the OVP Sa pagharap ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations para sa pagdinig sa mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng kanyang tanggapan, humirit agad ang pangalawang Pangulo. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Pero hindi yan pinagbigyan ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo. Ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po ninyo ay napaka-importante pong input sa aming pong trabaho. We will proceed to ask questions. Sa 17 kongresistang nagpalista para magtanong, unang umusisa sa budget ng OVP si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Dahil kasama naman sa agenda ang comparative budget allocation at utilization rate mula taong 2019 hanggang 2023. Kinuwestiyon ni Castro ang 125 million pesos na confidential fund ng tanggapan ni VP Sara noong 2022. Gayon din ang pinuna ng COA na notice of disallowance o irregularidad sa paggasta nito. Kinuwestiyon din niyang umano'y mabagal na paggastos ng OVP sa 2024 budget. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, Bumwelta naman ang bise at pinasaringan si Castro. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of the House of Representatives. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Nasaan? Hindi naman nagpatalo si Castro. Yung tactics na ganyan, na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. Kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Sagot dyan ng bise, Bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? dito na sumingit ang kilalang kaalyado ng bise na si dating Pangulo at House Speaker na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na raw dapat pinag-uusapan ang confidential funds. We question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. Pero tinablayan ni Kimbo. I believe we owe it to the people to understand what happened. I think it's worth assessing what we did in 2024 in order to know what to do in 2025. Tinanong din ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tungkol sa sinulat na libro ng bise na Isang Kaibigan. May ilang maliraw kasi sa pagkakasulat ng libro at hinihingan pa ito ng 10 million pesos na pondo. Dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino pa ang editor ng children's book na ito. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, I it to did the not House ask of a question. I Representatives told to the resource decide the person to proposal tell this as committee the presented. name of the auditor of the children's book. Tumagal ng higit 5 oras ang deliberasyon pero dahil hindi na sinagot ni VP Sara ang mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa confidential funds, ipinagpaliban ang pagdinig ng budget ng OVP. Sa September 10 ito ipagpapatuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez,
News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.